Hello guys, so kumusta kayong lahat, no? So medyo bago yung setup natin ngayon, no? Katulad nga nung last vlog ko kasi meron akong bagong camera na ginagamit ngayon, which is yung Osmo Pocket 3. Ang pag-uusapan natin, no, kasi pag may mga nagpi-PM sa amin dito sa aming page, nagtatanong sila, no, ano-ano rin mga package na ino-offer namin. So sobrang dami naming package na ino-offer. Tapos ang next question nila guys, no, ano raw ba yung pinakamagandang package na may offer namin? So syempre guys, ang pinakamagandang package na may offer namin is yung super package. Kasi lahat na nando doon, all in one na yun, no? So wala ka nang iisipin. So ang kailangan mo na lang doon is laptop or desktop na lang ang kailangan mo doon. At makakapagsimula ka na ng yung printing business. Kaso yung presyo noon is medyo mataas. So kung hindi nyo carry yun guys, no, ang pinakamaganda talagang business para sa amin, katulad ng paulit-ulit ko na sinasabi, no, is yung complete na sticker printing package. So March 19 ngayon, no? So 4 years na mula nung nagkameron ng lockdown. So naalala ko nga lang yung istorya ko noon kasi nga nag-lockdown kami. So napunta kami sa may probinsya. Tapos bumalik kami dito sa may Quezon City ng June ng 2020. Tapos yun, natayo na namin yung The Printing Shop. Tapos nag-isip kami noon kung ano may pinakamagandang printing business na pwede naming simulan, no? Kasi nga wala kaming work noon at wala rin kaming business noon kasi nga pandemic noon. So sinimulan na lang namin yun guys, no? Yung naiwan na lang namin na business kasi yung asawa ko is nagtitinda siya ng lip tint. Tapos yung lip tint din guys, ang gumagawa ng mga product label noon is ako. Tapos yung kapatid ko guys, no, nagtitinda siya ng mga frozen na Sangyup. So kailangan niya raw ng mga label doon. Tapos yung label na kailangan niya ay dapat raw is waterproof, no? Kasi nga makakarni yun, so nilalagay yun sa may freezer. So yun yung kailangan niya. So yun guys, yung naisip ko na simulan na printing business, no, which is yung sticker label na printing business. So for the sake ng mga first time nanonood ng vlog ko, so ipapakita ko sa inyo ulit kung ano ba yung kinagandahan kapag kay sticker printing business ang sinimulan mo. So kapag ka nag-avail ka sa amin guys ng complete na sticker printing business, no, so ipakita ko lang sa inyo guys yung iba't ibang materials na kasama doon at syempre yung mga machine, no. So unahin ko na guys syempre dito. Yan, so makita nyo sinusundan ako ng camera ko, no. So syempre ito yung una nating kasama doon is yung Epson na L121 na printer. Yan yung lagi kong ginagamit sa mga vlogs ko. Kasi nga guys, yan yung pinaka gusto ko talaga na printer. Kasi unang-una, mura siya. Pangalawa guys, no, heavy duty talaga siya. Tapos yung maintenance niya sobrang liit o sobrang baba ng cost ng maintenance niya. Tapos syempre guys, may kasama rin yan. Ito, may kasama tayo dito na cameo. So itong cameo natin guys, no, so dalawa na lang yung kulay nito, pink at saka black. Kasi yung white natin guys is space out na siya. Kasi ang susunod na cameo na dyan is ito na. Itong nasa taas. Yan, nakakatuwa naman yung camera ko. So ito nasa taas, no? Itong Cameo 5. Pero mas recommended ko pa rin talaga is yung Cameo 4. No? Yung Cameo 5 kasi guys, wala pa talaga kaming tutorial doon, no? Kasi hindi pa talaga namin siya natitest. Itong sliding cutter guys, ito kasama rin yan sa may package natin. No? So ito yung cutter na sobrang tindi, sobrang tibay. At katulad nga na sinasabi ko, yung sliding cutter ko na ganito is almost 10 years na siya pero hanggang hindi pa rin siya nasisira. So kasama rin yan. So dito naman tayo sa may baba. Ayun, galing. So dito naman po, ito kasama rin po itong laminator natin na to. So yung laminator po natin na yan, no, hot and cold po yan, no? So pwede sa hot, pwede sa cold. Pero kapag sticker guys, yung gagamitin mo is yung mga phototop, ang gagamitin po natin dyan is yung cold lang. Itong mga vinyl na sticker, no? So yung glossy natin, may kasama yan na 5 pack. Tapos itong transparent naman natin guys, ang kasama yan is 3 pack. Tapos syempre itong matte natin ang kasama naman yan is 2 pack, no. So ang total na pack na mga printable natin is 10 pack. Tapos kasama rin guys, no, syempre iba't ibang klase ng phototop na tagi 1 pack lang, no. So pakita ko lang ulit sa inyo. Ito guys yung glossy, yung unang-una yan, 10 pack yan. So makita nyo glossy yan, nagre-reflect yung ilaw. Then ito naman guys, 1 pack nito, itong matte. Yan, makikita nyo guys na hindi nagre-reflect yung ilaw. Tapos ito leather. Yan, pag nakita nyo siya is para siyang leathery finish, no. Tapos hindi lang siya design talagang nahahawakan yung leather na yan. Tapos ito guys yung rainbow, yan makikita nyo may rainbow sa may loob. Yan, tagi 1 pack yan, yung iba't ibang klase. Ito naman yung glitter, yan gusto ng mga babae yan, kumikinang-kinang. Ito naman yung 3D, makikita nyo para siya may 3D depth, di ba yan, no? Nakita nyo. Yan, then ito naman po yung broken glass, makikita nyo para siyang may bubog sa may loob. Then ito naman po yung latest natin, yung canvas matte, no? Yung ginagamit natin sa mga portrait na mga picture. Yan, kung makikita nyo guys, no? Para siyang katsa. So kung nakakita kayo guys ng portrait picture na ganyan, hindi siya pinrint dun mismo guys, no? Nilagyan lang ng phototop yung na canvas matte. Tapos pinakalas natin guys, no, syempre yung kasama dyan, itong ating pigment ink. Ito yung ginagamit natin guys sa mga printer. So kapag nag-avail kayo nito guys, itong printer na to, no, yung ink niya, wag nyo na siyang gagamitin. Ang gagamitin nyo na is ito na mismo, itong pigment ink na to, no. So yung ink sa may loob ng box na to, no, pwede nyo siyang isalin sa ibang printer, basta Epson lang po. Ito na po mismo yung gagamitin nyo, no, kasi yung ink dito, kumukupas po yan, nagbe-fade po yan at di po siya waterproof. Hindi po kamukha nito, ito po talaga yung waterproof na ink, ito po yung pigment ink. At ang ginagandahan pa niyan guys, so sabihin mo lang na naparod mo tong video na to at bibigyan kita nito. Yan, so ito yung printer bridge, ito yung ginagamit natin sa mga printer, no, kasi yung printer natin ay wala siyang saluhan sa may baba.
So, ang nangyari no, kapag walang saluhan sa may baba, yung pinakadulo niya nagre-rainbow kasi nga inaalis natin yung teeth. So, ito guys yung solusyon doon, no? Itong printer bridge na to. So yun guys, pinakita ko na sa inyo yung mga kasama sa may package, no. Ang sasagutin naman natin ngayon ay bakit ba yung sticker, label yung pinakamagandang klase ng printing business para sa akin. So again guys, in June 2020 nagsimula yung The Printing Shock. So walang-wala kami noon. So doon kami lagi nag-start, no. So meron akong laptop, laminator, printer at syempre yung sliding cutter, no. So yun dyan sa may apat na yan lang ako nagsimula. So sobrang dami talaga ng mga dahilan, no, kung bakit sticker printing business yung pinakamaganda, no. Pero dalawa na lang yung sasabihin ko kasi ito talaga yung pinakamagandang dahilan. Syempre unang-una dyan guys, no, is yung repeat order. Kasi guys, tingnan nyo lang yung paligid ng bahay nyo, pumunta kayo ng mall, pumunta kayo sa Pure Gold, makikita nyo lahat guys, lahat ng mga product doon is merong label. So wala kayo guys makikita dyan sa may bahay nyo o doon sa may mall or doon sa may SM or doon sa may Pure Gold, wala kayong makikita doon guys ng mga product na walang label. So bigyan ko kayo guys ng sample, no, baka kasi nalilito kayo, no. So katulad nito, itong Lily's na peanut butter, no, so meron siyang label. Ito naman Rino, yan, meron rin siyang label. Tapos itong Maling, yan, meron rin siyang label. Itong Green Cross alcohol, meron rin siyang label. Kahit guys yung binibenta namin dito, katulad nitong 3 Frog na oily glue, yan, meron siyang label. Okay, so lahat ng product na makikita nyo sa bahay nyo, sa mall o kahit saan man, lahat yan merong label, no. Kasi kahit naman kayo, pag nakakita kayo ng lata sa may mall tapos wala siyang label, hindi nyo bibilin yun kasi hindi nyo alam kung ano laman nun, no? So ganun guys, ka-importante ang product label na tinatawag, no? So yun yung business na ino-offer natin. Kapag ka naubusan sila ng stock na ito, syempre nauubos to, which is consumable kasi to, di ba, pagkain to. So kapag naubos to guys, ang gagawin nun is gagawa ulit sila ng bagong stock. At syempre, pag kailangan nila ng bagong stock, syempre kailangan nila ng panibagong label. So, ganun yung nangyari guys, no? Paulit-ulit lang yung mga order sa inyo. So, ito guys, bigyan ko kayo ng mga sample ng mga ginagawan ko ng mga label na paulit-ulit na lang. So, ito kamukha nito, si Master Lodi Works. So, isa siyang vlogger or mekaniko or ganun, gumagawa siya ng mga motor. So, pinamimigay niya to. So, nangyari yan guys, so kapag ka naubos to, order siya ulit sa amin. No? So, ganun kasimple. Repeat order. Tapos ito naman, sigurado nakikita nyo to sa mga mall o sa mga Pure Gold. No? Ito yung Wise Cleaner na dishwashing liquid. No? So, kami rin gumagawa nito, itong label na to, no? So kapag naubusan ulit sila ng product, syempre gagawa sila ng panibagong stock. At pag may panibago silang stock, no, syempre kailangan nila ng another label. Yan, so yan yung mga ginagawa namin ng label. Then, ito po si Monorock Solid, no? So katukayo ko to, Marlon rin yung pangalan ng owner nito. So makikita nyo to guys na madalas to sa may page ko. Okay, no? Kasi ito madalas talaga to nagpapagawa sa amin. Yan, so nagbebenta siya ng mga bike parts, tapos nakalagay dito is lifetime warranty. So next naman, ito si Patio by Balay Norte, no? So siguro taga Ilocos Norte ito. Lagi ito nagpapagawa sa amin, paulit-ulit na lang to. Ito yung madalas kong pinopromote talaga. Then ito naman is si Her Comfort. Ito, sobrang tagal na rin itong nagpapagawa sa amin, no? Siguro mula nung nag-open kami, isa na to sa mga nagpapagawa sa amin. So yung iba nga 4 years ago, 3 years ago, 2 years ago, no? So ganun katagal na sila nagpapagawa sa amin. So makikita nyo guys na hindi na kami nahihirapan guys humanap ngayon ng mga customer, no? Kasi meron na kami mga regular customer. Ang ginagandahan pa nun guys, no, kapag yumaman sila o masenso sila, madadamay kami. Kasi syempre sa amin sila nagpapagawa ng mga label, no? So kapag dumami yung stocks nila, syempre maraming label yung papagawa nila sa amin. So mas marami kaming sales. So kaya nakikita nyo na madalas pinopromote ko sila doon sa may page namin, no, para matulungan rin sila, no, sa pagpopromote ng mga product nila. So ganyan kasi guys ang ginagandahan kapag nagninegosyo tayo, dapat helping business tayo, no? Dapat hindi tayo nagko-competition o nagpa-price war. Kasi nangyari sa amin yan, dati itong shop ko na to, piso net to, kaso ang nangyari nag-price war dito. So ano ibig sabihin ng price war? So sa amin, 15 pesos per oras yung piso net. So doon naman sa may kabila naging 12 pesos, tapos dito naging 10, tapos binabaan hanggang sa naging 6 na lang. So nangyari doon guys na wala na talagang kumikita, payabangan na lang kami, no, na paramihan kami ng customer, pero ang totoo niyan, wala na talagang kinikita yung shop namin. Kaya yung mga nagpi-printing business yan, no, dapat meron tayong standard na siniset, no, kasi kapag ka nagpa-price war tayo, pababaan tayo, wala talagang mangyari sa atin, no? Pare-pareho lang tayo magsasara. So, mas maganda guys, magtulungan tayo, wag tayo mag-away-away. So, yan guys yung ginagandahan kapag ka may repeat order, no? Kasi kapag yung printing business mo guys is walang repeat order, kamukha ng mga damit, o ano kaya ng mga baso, yan guys, usually yan, walang repeat order yan, no? Kasi ang tawag ko dyan seasonal. So, kapag ka may season lang, Pasko, New Year, Mother's Day, Valentine's, dyan lang merong sales yan. So, example, yung mga nag-o-offer ng ganito, itong sublimation na t-shirt na to, di ba yan, no? Ito, niregalo sa akin to ng customer ko.
ko eh. Ito mga sublimation of printing na to, no, katulad nga ng sinabi ko kanina, ganun lang siya nabebenta pag may season lang. Pero pag wala na siyang season guys, ay wala siyang sales. No? Alam niyo naman yan eh, kasi kahit naman tayo o kahit naman ikaw, no, hindi ka naman laging buibili ng damit. So buibili ka lang talaga ng damit kapag may okasyon lang, or minsan every year lang or every 2 years, no. So ganun siya katagal. So kapag ganito guys yung business mo, mangyari yan, no, laging iba-iba yung customer mo. So sobrang hirap kasi guys, no, kapag iba-iba lagi yung customer mo. Nandiyan yung lagi kang makikipag-usap sa kanya, nandiyan yung makikipagbaratan ka pa, nandiyan yung papakita mo na magaling ka. Alam niyo yun, yung para kang laging nanligaw dun sa may customer mo. Diba? Hindi ka mukha guys kapag ka repeat order yung business mo, kamukha nga nung pinakita ko sa inyo kanina na yung mga sticker label na to is paulit-ulit lang tong binibili, no? Hindi mo na kailangan makipag-usap sa kanila ng matagal kasi ang next chat nila sa inyo ganito na lang. Paggawa ulit ako ng sticker, eto na yung bayad. So ganun lang siya kasimple at ganun lang siya kadali, no? Kasi unang-una nakita nila yung quality ng ginagawa mo. Pangalawa guys, no, syempre na-build na yung trust. Sa damit guys, hindi mo mabibuild yung trust kapag ka iba-iba yung customer mo. Pero kapag ka repeat order guys yung customer mo, no, nabibuild mo na yung trust nun. Kaya nga ganun na lang yung magiging next na sasabihin sa'yo, no, paggawa ulit ako, ito na yung bayad, no. So ganun na lang siya kadali. Tapos isa pa nga doon, syempre kapag na gumawa ka ng sticker, nakasave na yan doon sa may laptop o sa may desktop mo. Ang gagawin mo na lang dyan is ipiprint mo na lang. Kasi ang logo guys o ang mga label nila, hindi naman laging pinapalitan yan. Yung mga customer ko nga 3 years ago, yung pinapagawa nila na logo, ganun pa rin. Yung logo mismo guys namin, no, the printing shop, itong logo na to, hindi ko na to pinalitan mula nung nagawa ko to noong June 2020. Ito pa rin guys yung ginagamit namin na logo. So ganun guys kaganda kasi hindi na nagpapalit-palit ng logo yan. Tapos marami na rin guys sa amin na mga nagpagawa na ni-refer lang nila. Okay, yung mga customer namin na natuwa doon sa mga gawa namin, nagre-refer na lang sila ng mga another customer, no? So, yun yung kinagandahan, guys, kapag maganda yung mga gawa mo. Kaya nga dito sa may The Printing Shop, no, ang nagpiprint talaga ng sticker, ako pa rin. Okay, so kapag ka nagpa-print kayo sa amin, sinisigurado ko sa inyo, guys, na quality yung gawa na yan. Ba't sigurado ko, guys, na quality yung gawa na yan, no? Kasi ako mismo yung gumawa niyan. Walang ibang gumagawa dito kundi ako. So, yun, guys, yung number 1 na dahilan kung bakit maganda ang sticker label printing business. Yung pangalawa naman, guys, eto, guys, yung tinatawag ko na B2B. Okay, kasi meron kasing tinatawag na B2C. Ibig sabihin nun, business to customer. Yung B2B naman is business to business. Ang business to customer kasi guys, ganito yan. Halimbawa, meron kang printing business. Ang ino-offer mo is print, Xerox, scan. Ang usually customer natin dyan ay mga estudyante. Okay? So, sila yung mga customer natin. Okay, kasi business tayo, tapos ipapasa natin sa may customer. Ang tanong lang guys, kapag ka may print, Xerox, scan, laminate ka, yung mga estudyante na mga customer mo, meron ba silang pera? So meron silang pera guys, no, kaso maliit lang, hindi ganun kalaki. So syempre, nagbi-business tayo. Ang business kasi guys, ang gusto natin dito is kumita tayo ng pera. So wag na tayo magpaka-ipokrita na ayaw natin kumita ng pera dito, ginagawa natin to for peace on earth. Hindi ganun yun guys, no. Talagang ginagawa natin magnegosyo, gusto natin talaga guys kasi kumita tayo ng pera. Kung gusto natin kumita ng pera guys, kailangan yung magiging customer natin may pera. Katulad nga na sinabi ko kanina, ang estudyante ba may pera o wala? Di ba naging estudyante ka rin? So ikaw ba guys, no, nag-aaral ka, meron ka bang pera? Sigurado yung Xerox o pinang-print mo, galing rin yan sa baon mo. So, tinitipid mo yung baon mo. Minsan, di ka kumakain ng lunch, katulad ko. Di ka kumakain ng recess, katulad ko. Tapos yun guys, yung pinambabayad mo doon sa mga Xerox, doon sa mga thesis mo. So, yun guys, yung sinasabi ko, na ang estudyante talaga is walang masyadong pera. So, kung gusto mong makatarget ng mga customer na may pera talaga, kailangan ang i-target mo guys is yung may business. Kaya nga, business tayo, ipapasa natin doon sa may business rin yung product natin. Okay, gets? Kaya B2B. Business to business. So, sino ba guys yung may mga business? So, yung may mga business guys, no, sila yung mga tao na nag-o-offer ng mga product. Katulad nito, katulad nito, katulad nito, at syempre, katulad nito. Yan, ito na rin, kamukha rin namin, katulad rin namin, ito. Yan, yung mga ino-offer ng mga product na yan, sila guys yung mga businessman. At syempre, mga businessman na yan guys yung may mga pera. Kaya nga sila nakapagtayo ng negosyo kasi meron silang pera. So para ma-target natin guys yung mga businessman na yan, kailangan makipag-tie up tayo sa kanila. So paano tayo makipag-tie up sa kanila? So yung product nila guys, lalagyan natin ng label. Diba? So very basic. Kasi naalala ko dati, nung umattend ako ng isang seminar, sabi nila, kung gusto mo raw kumita ng malaking pera, hanap ka raw ng problema, tapos gawan mo raw ng solusyon. Kapag ikaw guys yung naging solusyon sa isang problema, pwede kang kumita ng malaki. Kasi meron raw siya guys kondo. Kaso ang problema,
Sa mga kondo kasi guys, no, bawal kang magsampay doon sa may labas. Kasi nga papangin yung kondo, no. So nasa kontrata 'yon na bawal kang magsampay doon sa may labas. So ang problema noon, hindi ka pwede maglaba doon sa may kondo. So ang naisip niyang solusyon doon is nagpatayo siya ng mga laundry shop doon sa may ilalim ng mga kondo. Tapos yung lahat ng homeowners doon sa may kondo na 'yon, doon sa kanya nagpapalaundry. Sobrang laking business noon, no, kasi ang paglalaba is paulit-ulit 'yan. Minsan yan every 3 days, minsan every 5 days or every week nagpapalaba tayo. So nakahanap siya ng problema, imbis na makiproblema siya doon, imbis na magngangawa siya na bakit bawal ganito ganyan. So ang ginawa niya lang guys is ginawa niya ng solusyon yung problema na yon, kaya siya guys kumita ng malaki. So ganyan din guys yung naisip ko, no, nung pandemic kasi ang daming tao na nawala ng work, 'di ba? Kasi nga nagkameron ng pagtatanggal sa trabaho. Kasi nga yung mga kumpanya humina yung sales, tapos yung iba naman nagsara, no. So marami nawalan ng work. Yung mga nawalan ng work na yon, syempre lahat tayo kailangan natin mabuhay. So ang ginawa nung iba is nagtinda sila. So ano mga tininda nila? Nagtinda sila ng leche flan, nagtinda sila ng chili garlic, nagtinda sila ng bagoong at kung ano-ano pang mga pagkain. Tapos syempre mga pagkain na yan, gusto nilang lagyan ng label para alam guys nung tao kung ano ba yung binili nila. So ganun yung nangyari. So naisip ko guys na maraming online seller na marunong sila magluto pero hindi sila marunong mag-print ng mga label nila. So doon ako pumasok guys, no. So mayroong problema ng mga label ng mga product nila, no. So ang naging solusyon guys is yung The Printing Shop. Yan dalawa na yan guys, ang dahilan kung bakit ko laging pinopromote guys is yung sticker label ng printing business. So kahit walang pandemic guys, no, kahit na ordinary days lang, lahat pa rin guys ng product ngayon is kailangan pa rin talaga natin ng label. So malaki pa rin guys yung demand ng mga product label. At hindi naman lahat guys no marunong silang gumawa ng sarili nilang product label. So kaya guys, paulit-ulit kong pinopromote na ang pinakamagandang printing business ay yung sticker label na printing business. So again, sa mga mag-i-inquire sa aming page as gusto nila mag-avail ng package, no, at nagtatanong kung ano ba yung pinakamagandang simulan at siguradong ROI ka kaagad, no. Ito na guys, ito na yung ino-offer ko dito sa may vlog na to o dito sa may video na to, which is yung complete na sticker printing business. Since 2020 kami nag-start hanggang ngayon 2024, no, lagi pa rin may demand ng mga sticker label. Kasi guys, itong mga pagkain na to, hindi to magiging digital, di ba? Kasi yung ibang mga product nagiging digital na, pero itong mga pagkain na to, imposible to maging digital at itong mga pagkain na to ay kailangan nito guys ng mga product label. Yan yung mga nag-i-start ako. Sobrang dami nito. Yung iba nga nabakbak na lang dito eh. Yan, so pakita ko lang sa inyo. Ito yung inumin.ph. Yan, so nag-offer siya ng mga parang tinitimplang mga alak, parang ganun. Tapos ito, mga lip tint. Ito, Charap, Yum Yum, your food choice. Tapos ito yung TN Sari Sari Store. Ito naman nagpapagawa siya ng label ng hand sanitizer. Ito nagtitinda to ng mga, yung mga sasangyup nga rin. Tapos ito yung isa sa mga pinakamalaki naming client dati kasi nagpapagawa to dati ng 500 sheets every 3 days siya to o every week. Yan, so nilalagay niya to sa mga product niya. Ayan o, bread flour, baking powder, breadcrumbs, yan. Tapos ito naman guys, nagpagawa to no, kasi nagtitinda siya ng mga anime na mga figures, no. So yan, pinagawa niya yan. Ito, Puto Monster, Tilawi. Ang may-ari nito is isa siyang sundalo. Tapos nagtitinda siya ng mga homemade spice vinegar, no. So nakakatuwa siya pag nagpupunta siya dito sa amin. Naka-uniform pa siya ng sundalo. Tapos ito, Needs PH. So nagtitinda siya ng mga Funko Pop. Ito, White Dragon, Reptile Farm. So nagtitinda siya ng mga exotic na pets. Ito yung nauso dati nung panahon ng pandemic, 'di ba, yung mga hand sanitizer natin o yung mga alcohol natin, yung mga spray. So ito yung nilalagay doon, mga Red Horse, itong Heineken, yung para mga alak. Ito, Rich Ink Tattoo. So siya yung nagtattoo nito sa braso ko, yan. Rich Ink Tattoo yan. So nagpagawa rin siya sa akin ng mga sticker. Tapos ito yung isa sa mga pinakamalaking ginawa ko, Juicy Lemon Heroes. Ito, Klasiko, M. Ito, Utoys. Sa tito ko to eh. Tapos ito rin, isa sa mga pinakamalaking ginawa ko, CCG Motorcycle Parts and Accessories. Maestro Boss, Chili Mist. Ito, naalala ko to, yung Taco Bee. Yan, ito rin yung mga nagtitinda ng mga juice. Yan, so sobrang dami nila. Ito is Skidzo TV. Ito mga vlogger to eh. So hindi lang pang product label yung ating mga ginagawang sticker, no. So pwede rin siya sa mga vlogger, sa mga nagtitinda ng ibang product like ito nga nagtitinda ng mga anime figures. Tapos ito nga yung mga nagtitinda ng mga spray. Yan, so sobrang dami guys ng pwede nating paglagyan ng mga
sticker natin. So katulad dito guys, no, kung marunong ka gumawa ng sticker, no, so ito pwede mo rin itong gawin, mga ref magnet. Yan, kasi sticker lang rin naman to, na dinidikit lang sa may ref magnet. Yan, so bibili ka lang ng ref magnet, tapos didikitan mo lang ng sticker. Ito na, makagawa ka na nito. Tapos syempre, ito magagawa mo rin to kapag ka meron kang sticker business, yan, sa mga Sintra board. Yan, so Sintra board tawag sa kanya, pero may sticker rin to. Itong orasan na to, Sintra board yan, pero sticker lang rin po yung dinikit dyan. Then ito po, mga anime na sticker yan, pwede nyo rin gawin yan. Ito mga homeowners association na sticker yan, pwede nyo rin gawin yan, no? Kinagandahan yan, repeat order yan. Tapos kapag ka-umorder sila ng ganito, sobrang dami, no? Lahat ng may-ari sa isang subdivision, no? Sa'yo magpapagawa. Tapos repeat order yan kasi yearly, nagpapalit sila ng sticker ng homeowners. Tapos ito guys, ito pinakamahirap gawin para sa akin, no? Sorry, makalat. Kasi ang tawag ko dito is reverse sticker, no? Kasi hindi nyo siya mahawakan dito. Ang pandikit niya nasa harapan, no? So nasa likod yan. Yan. So ito guys yung dinidikit sa mga kotse para hindi siya nauulanan. Yan. Tapos syempre ito nga mga Sintra board pa, mga pictures ng Sintra board yan. So mga stickers lang rin po yan na nilagay sa kung saang materials. Tapos nagbago lang guys yung tawag, pero in reality sticker pa rin po yan. Tapos ipakita ko na rin sa inyo guys, no, yung iba pa naming mga ginawa na sticker nung nagsisimula kami. So sobrang dami nito, no. So tiyagain nyo na lang panoorin kasi ganyan guys, karami talaga yung nagpagawa sa amin ng sticker. Nung nag-i-start kami nung The Printing Shack, no, hanggang ngayon naman guys, napakaraming pa rin nagpapagawa sa amin. Pero ang kinagandahan kasi ngayon, hindi na kami naghahanap ng customer kasi mga customer namin guys is again, katulad nung sinabi ko nung number 1 na dahilan is repeat order na lang. Paulit-ulit na lang silang umu-order, non-stop na lang yon, no? Hanggat buhay yung negosyo nila, buhay na buhay guys yung printing shop namin. So yun guys ang kinagandahan, no, kapag ka nasa sticker printing label business ka. No, so kahit ngayong 2024 guys, no, patok na patok pa rin tong negosyo na to. Again, sa mga gusto magsimula ng kanilang printing business, no, lahat ng mga furniture ko dito ng mga materials and supplies, no, available yan sa amin, no. So i-PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shack, at itanong mo lang dun guys, no, kung magkano ba yung complete na sticker printing business package namin. At sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka guys ng discount. The Printing Shack, ayos na sulit pa. The Printing Shack.